Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na po, naibaba na namin itong cylinder head nitong Toyota Innova po na ito. Ito po yung vlog ko po kahapon na bumubulwak. Ang kagandahan po dito sa ipapakita ko sa inyo mga kapatid, napanood nyo na bumulwak, nirevolusyon natin, at ngayon ipapakita ko sa inyo kung saan nagkaroon ng problema. Hindi yung binababo mo lang yung head, tapos sinakay mo ulit, binidyohan mo. Eh di syempre, hindi naman lang nalaman ng may-ari kung ano ba yung talagang issue. Pero ito po mga kapatid, itong papakita ko sa inyo, ito na yung cylinder head gasket, no? At dito makikita nyo talaga, kaya nagkaroon ng dumi itong portion na to, diyan, eh dito po ito nagkaroon ng bengkong. Kaya yung pressure na nabibigay dito sa combustion kapag nagtataas baba itong ating piston, doon sa compression, sumisingaw ngayon, dito sa pagitan nitong gasket, dahil nga nabengkong na yung cylinder head, hindi na siya pantay, nag-warp na siya. At yung pressure na yon dadaan ngayon dito sa daanan ng tubig. O yan yung mga daanan ng tubig, oh. Ayan, oh. Siyempre, ang tendency pag dumaan doon sa daanan ng tubig, papasok yon doon sa loob ng cooling system at walang ibang pupuntahan yon kung hindi yung sa radiator. Kaya nga nagkakaroon po ng bulwak. So dito kitang-kita, ito, tignan nyo to. Ayan o. Talagang yung kalawang dito. At napanipis nga niya yung gasket dito sa portion na to. At ayan po, yung singaw nung pressure. Ito yung tinatawag nating back pressure. Hindi kasi dapat magkakaroon ng singaw dito sa pagitan ng head at saka ng block. Pag nagkaroon ng singaw doon, yun nga, yung maliit na pressure na yon na makikita nyong bula, kapag ka nire-revolution mo, dumadami yun. Siyempre, mas malakas ang pressure kapag ka maraming revolution or RPM. Ngayon, ito ang malungkot mga kapatid. Kahapon, habang kausap ko yung may-ari nito, tinanong ko siya kung kailan nangyari yung overheat niya. Parang ang sabi niya yata, last year pa. So, tinanong ko siya, bakit ganun? Chinaga nyo po ba na ganun? Ginagamit nyo? Oo, ginagamit namin. Bantu-bantu lang sila ng tubig, dagdag-dagdag lang. Kailan nung naputukan kayo ng radiator? May isang buwan na ba? Last year po ata. Last year pa, pinagtsatsagaan nyo lang to. Tubig lang kami ng tubig. Salin lang kayo ng salin. Delikado rin yun. Bawat biyahe po namin tubig. Oo. Bawat hinto po namin tubig. Delikado rin po yun. Kaya nga po, sabi ko sa mga anak ko, bakas-bakas na tayo. Ngayon, umasa po kayo, pag binaba itong head, papakita ko rin sa inyo yung kondisyon ng mga piston natin. Ano po kasi, although sinasalinan nyo, hindi nyo naman nakikita talaga kung lumalampas siya sa average Nainit Kahit na tinitignan mo doon sa temperature gauge mo, hindi mo basta-basta mapapansin na tumaas ka na pala. Di ba kasi nga, yung tubig or yung coolant ng radiator, tumatapon. So may andar yan na talagang umiinit ng todo dahil walang tumatakbong coolant doon sa engine mo, hindi naman kagad rumirehistro doon sa gauge yun. Kasi ang gauge natin nandoon sa thermostat. Di ba? Doon yung thermostat switch, sa thermostat valve, nandoon yun sa ibabaw. Paano nga kung ubos na yung tubig dito sa engine block? Hindi kagad re-rehistro yun doon sa temperature gauge mo. Kaya dito, nagkaroon ngayon ng malaking problema yung engine ito. Yun yung sinasabi ko kahapon na posibleng madamay ngayon ang inyong mga piston ring. At yun na nga po ang nagkaroon ng katotohanan ngayon. Kasi mga kapatid, napaka-ingay na po ng kanyang mga piston. Tignan nyo po ito. Ha? Teka, tanggalin ko yung microphone ko para marinig nyo po yung ingay nito. Yan. Malaki na po talaga yung clearance. Hindi na po ito normal. At dito rin, pakinggan nyo po. Depreso lang ako. So, dito ka. Malakas na po yan. Kapag katagalan na ginagamit nyo yung makina, yung sasakyan, talagang may tsansa po ito na mag-blow-by na po ng tuluyan. Inangat ko itong 2 at 3 na piston. Tignan din natin kung gaano kalakas ang palag nitong piston. To, tignan nyo, lapit mo, Aldrich. Tignan nyo, ang lakas Tapos dito, ganun din. Mga kapatid, tignan nyo. Doon po sa may-ari nito,
gustuhin ko man pong tumipid ang inyong gastos dito sa inyong sasakyan, to tignan nyo to, oh. Dahil po sa talagang kinalawang naman, yung part nung cylinder head, abot mo nga trainee yung John, abot mo yung gasket, yan, sa ibabaw. Ayan. Kitang-kita naman po talaga na yung portion po na ito ay kinalawang. At dumadaan na po ang tubig dito, tumatagos na, hawakan mo muna to. Yan. Pakita ko sa inyo. Yan kasi yung lapat niyan. Okay. Tumatagos na yung tubig. Kapag hindi nila ginagamit at aminado naman po yung may-ari nito, nagagamitin lamang nila to kapag umuuwi ng Pampanga. So nandito sila sa Mandaluyong, uuwi ng Pampanga. Ngayon, habang hindi nila ginagamit, sira na tong gasket, yung tubig ngayon, dumadaan dito sa gilid nito. Ayan, sa ilalim nito at nahuhulog dito sa cylinder. Kaya mapapansin nyo mga kapatid, kung nandiyan pa yung bakas na yung tubig na yan, pansinin nyo yung kalawang, oh. Pero itong iba wala. Ito wala, itong tatlo. Pero dito talaga mga kapatid, ayan, oh. Mababa ko ulit itong itong piston. Ayan, tingnan nyo po, oh. Kitang-kita kinalawang tong portion na to. At ito, napupuntahan to ng tubig. Hindi na nga coolant dahil hindi siya gumagamit ng coolant dahil nga nagtatapon na. Kaya, yung back pressure ay dito po nanggagaling yun. Kasi nga po talagang sirang-sira na po itong gasket na to na nakakabit dito sa makina niya. Kung ito sana, nung nag-overheat na siya, ay pinaayos niya na to, hindi siguro lalala ang problema. Kasi 120,000 kilometers lang yata tinakbo nito. Sabihin mo na 12 years lang po yun. Sira ang makina. Ngayon, pinakita ko dito sa vlog kasi wala dito yung may-ari. Yun naman ang pangako ko sa kanya na kapag binaba yung cylinder head, ipapakita natin kung ano ang kondisyon ng kanyang block, ng engine block. Piston ring, oil ring, lahat nung nandyan. So ito, talagang sira ang makina. Ngayon, kung ako tatanungin ng may-ari na ganito na yung liner, ayan, tas ang lakas na ng uga ng mga piston. Kayo po, na mga nanonood ng vlog ko ngayon, subukan yung mag-comment. Baka kasi ipilit nung may-ari na pag-ubrahin to, wala naman ako magagawa. Kaya lang, wala tayong sisihan. Dahil ito po talaga, kung ako ang tatanungin nyo, hindi na po healthy yung makina na to. At kapag mangyaring binuo namin ito, at pumunta na siya dun sa pagkasira, at siyempre sayang yung ibinayad niya sa amin. Kasi makukonsider mo ng parang in-overhaul mo na to eh. Ito pong nangyari dito, binaba na nga namin yung makina kasi po ang napagkasunduan namin kahapon ay i-refresh na rin. Dahil nga po ang dami ring mga tagas-tagas sa gilid ng makina. So itong nakita natin, talaga pong may problema na yung makina niya. Siya nga po pala, ito nga po palang makina na to, may mga nakuha po kaming mga ribaba po dito sa oil pan mo. Ayan po, ang dami ng mga ribaba na nakuha dito sa oil pan ng makina mo. Mga aluminum na nasira po dito po sa sa oil pan nyo. Maganda nga sana kung talagang nandito kayo Talagang makikita nyo pagkababa pa lang nitong oil pan, itong mga nakuha naming mga ribaba po na ito. Ngayon ito mga kapatid, may mga nag-comment po doon sa vlog ko po kahapon at sabi nga po nitong si Eros Tyler, ito sabi niya, 2013 ay 1TR namin, never pang nag-overheat for 13 years na at 127 kilometers odo. Yun po yung tinakbo. Pero nagpalit na ako ng radiator, bypass tube, saka 2 times or 3 times na ata ako nagpalit ng radiator cap. Ang sinasabi po niya, yung kanyang 1TR na engine ng kanyang sasakyan, nung Toyota. At 1 times, isang beses nagpalit ng thermostat. Lahat yan preventive, hindi ko inantay masira. Yung radiator ko kasi discolored na kaya pinalitan ko na, sabi po niya. Then bypass tube para iwas tagas kasi pumutok din yung katagalan. Never ko ginamitan ng tubig, laging coolant ang gamit niya. Yan ang tama, no? Hindi mo hihintayin na masira bago mo palitan. Yung sinabi ni Eros Tyler, siya nga no? 120,000 din pala tinakbo nito, 127,000. Halos parehas din ito, inalagaan niya. Yung mga dapat na magbigay ng problema, yung mga hose, yung mga tube, pati radiator, nagpalit siya, radiator cap, nagpalit din siya. Inagahan niya yung pagpapalit bago pa masira. Kung meron kayong ganitong problema, na nag-overheat na ang inyong engine at nagdadagdag na lang kayo ng tubig, dagdag, banto, wag niyo pong agaliin yan dahil mas malaki ang magiging problema.
mas malaki ang magiging damage. Ngayon, sagutin pa natin itong tanong naman ni Randy Ferrer. Aba, katukayo ko to. Ang sabi ni Randy Ferrer, mawalang galang na po, Auto Runs. Bakit po ba dyan sa Pinas, wala yatang gumagamit ng coolant na compatible sa kanilang sasakyan? Eh hindi naman po. Nagkakataon lamang po dahil ako nga po ay nagbablog ng mga ginagawa natin dito. Marami naman pong gumagamit ng coolant. Kaya nga po dito sa shop, palagi pong ubos yung coolant po namin. Ipakiabot mo nga dyan. Ito po yung coolant natin, EcoCool. Galing po sa Lubrigol, Gran Toro Oro. Ito po ay premix na. Yung coolant namin may pink, may green, may blue. At yung isa pang kulay, may red yata. Yun yung gamit naming coolant. Palagi pong ubos to. Dahil nga doon sa mga nag-dedrain ng kanilang coolant. Hindi naman kailangan na every change oil nagde-drain ka. Kaya lang dahil nga po sa marami ring may mga issue ng overheat, nauubos yung kanilang coolant. So magdadagdag sila ng coolant, bibili po dito sa amin. Pero kapag kaganon, sinasabihan ko na sila, huwag po kayong bili ng bili kahit nakikita ako. Ang importante, matrace natin yung issue, bakit nauubos ang coolant nyo. Kasi nga tumatagas, pwedeng may leak sa hose, may leak sa mga tubes, sira ang inyong water pump. No, yung mga ganon, kailangan ayusin kaagad yun. O kaya yung radiator mo, damage na talaga, defective na. Kailangan ipaayos yun para hindi kayo matulad dito. No, yung pong mga may depekto na ng mga makina, ang ginagawa talaga ng mga may-ari katulad nito, hindi na siya naglalagay ng coolant kasi nga tumatapon. No, kaya ang nilalagay niya tubig, delikado din 'yun, maraming impurities po 'yun. Yung pong kasing coolant ng EcoCool, paabot nga ulit diyan. Itong coolant ng EcoCool, mga kapatid, ito po ay organic long life formula, anti-overheat, anti-freeze, anti-rust. Kaya talagang hindi kakalawangin. At ang pinakamaganda dito, aluminum, metal, and plastic safe po siya. Yung ibang coolant kasi kapag napaparami yung mix niya, o mas marami yung coolant compare doon sa tubig na hinahalo nila, dahil nga mga concentrated coolant yon, pwedeng makasira ng plastic yon, ng radiator, o kaya makasira din ng aluminum. Kaya mas maganda kung bibili kayo ng coolant, mga kapatid, ay yung premix na. Ito, mapagtitiwalaan nyo, itong EcoCool, ito ang gamit dito sa Auto Runs. At yung iba pang mga premix din ng mga coolant na pwede nyong mabili. Pero syempre, dito po sa amin, EcoCool po talaga ang ginagamit namin. Ngayon, yung mga bagong sasakyan, paglabas sa kasa, yan po talaga, nakakulant yan. Nagyayari na lang na iyan ay papalitan nila ng tubig kapag ka nagka-problema. Kasi alam nyo, yung Toyota Grandia ko, lagi kong sinasabi, sa loob ng 9 na taon, hindi nga ako nag-drain ng coolant eh. No, kahit nasabihin mo yun nakatakbo rin ng almost 105,000 bago ko nabenta, hindi ako nag-drain ng coolant at nagdagdag lang ako ng mga baka hindi pa ako umubos ng 1 litro sa loob ng 9 na taon. Ibig sabihin, walang problema yung cooling system ko, walang tumatagas, hindi nagka-problema radiator ko, hindi nagka-problema ang water pump ko. Dahil nga po siguro, naaalagaan din natin ng maayos yung ating sasakyan. Kaya po, sa mga nagkakaroon ng problema ng overheat sa inyong mga sasakyan, huwag niyo pong pagtagalin. Magagaya kayo dito. Ngayon, ito pa po ang tanong. Sabi po niya, ang laki ng tiyan mo, sir. Laki ba? Malaki ba? Di ba? Parang busog lang. Kasi ipakita mo yung mga tiyan nila, ito parang busog lang naman ako. Sabi niya, ang laki ng tiyan mo, sir. Delikado na yan, sir. Bawasan mo ang kain, sir. Pati ang snacks. Hindi na po ako nag-snacks. Ang snacks ba ako? Hindi ba? Kayo lang ang libre merienda rito eh. At ang kanin ko nga po, shirataki rice. Mula po nung ako nag-pre-diabetic. Pero okay na po lahat yon. Hindi na ako kumain ng kanin. Ito, liliit pa to. Malakas lang kasi talaga ako sa tubig, mga kapatid. Liliit pa yan. Antabayanan nyo po yan. I-update ko rin po kayo. Okay, 2.0 lang po yung mga Innova na gas. Yung 2.7 na gas, yung Fortuner na gasoline. I'm very sorry, nagkamali po ako. Tama po, 2.0 lang po ang engine po nitong Innova na gasoline. At tama po siya, yung mga Fortuner na gasoline, yun po ang 2.7 ang engine. Okay, kulang sa maintenance si tatay. Gamit ka ng coolant tapos flushing mo cooling system. Ang sabi naman ni Mateo J. Malamang, ganun nga po ang nangyari. Pero ang isang talagang malaking naging issue nito, nag-overheat na, hindi pa pinaayos kagad, ginamit-gamit pa,
at na ano talaga na stress ng todo yung makina mo, kaya nga nagkaluga na rin yung mga piston. So wala na tayong magagawa doon. Hindi mo na maibabalik yung kahapon. Talagang ito po ay general overhaul na po itong Innova po na ito. Ngayon, meron pong isang nagtanong, mga kapatid, ililipat ko lang yung ating topic, no? Ito naman po ay tanong ni Georgina 8QT. Naku, siguro napakaganda nitong si Georgina 8QT, no? Sabi po niya, magkano kaya ang halaga ng repair ng nalubog na EV? Example, Nissan E-Kicks. Kumpara sa isang IC, no, internal combustion engine, na 80 transmission na SUV din. Halimbawa, Fortuner. Ano po masasabi nyo rito? Thank you, sir. Yung pong Fortuner na nalubog sa baha na ginawa po namin, umabot na rin po yun ng nasa mga 350,000 ang gastos niya. No, hindi naman kami nag-overhaul ng engine, hindi rin kami nag-overhaul ng transmission, pero lahat po yun ay nirefresh namin. Ngayon, yung computer box niya nasira, BCM niya nasira, meron pa mga modules na nasira, na yun ay umaabot na rin sa 100,000+ ang naubos. So all in all, nasa mga 350,000 ang magagastos niya. Pero patapos na po ngayon. Yun yung mga nalulubog talaga na grabe na mga sasakyan. Ngayon, kung yun kasi pinabayaan mo na hindi mo kagad pinaayos, mas dumarami po yung sira nun. Ngayon, balikan natin doon sa Nissan E-Kicks na nalubog. Ito po, hindi ko to mako-compute dahil kapag ito nalubog, mako-compromise yung battery, mako-compromise yung motor, at lahat po ng mga pyesa doon, ang malaking problema, meron ba tayong mabibili? Kaya itong mga EV na to na nalulubog, kapag yan ay naka-experience ng ganong problema, para kasiguro talagang bibili ng bagong electric vehicle. Katulad nitong sinasabi mo, itong EV po na ito. Kaya napaka-importante mga kapatid, kapag bumili kayo ng electric vehicle, piliin nyo yung pinakamagandang insurance company. Kasi malubog man yan sa baha, at talagang mapapatunayan naman na iyon talaga ay aksidente, no? Acts of nature, mga kapatid, babayaran ng insurance yan. Niho, neha, wala kayong pag-aawayan, nalubog sa baha, acts of nature, babayaran po ng insurance yan. At yan nga po ang Bethel Insurance. Kasama po sa ini-insure ng Bethel Insurance, ito pong mga electric vehicle. Lahat po ng klase ng electric vehicle, pwede pong i-insured ng Bethel Insurance. Pati yung mga existing natin, kahit na medyo luma yan, kung magandang-maganda naman talaga at mapapatunayan natin, physically, personally, pag tinignan ko yan at yan ay okay talaga, papasok pa rin po yan sa Bethel Insurance at yan po ay pwede pa rin nating ma-insured ng comprehensive or yung pong tinatawag nating CTPL din, pero kargado ng mga options, yung CTPL po ng Bethel. Kaya doon sa nagtanong, mga kapatid, magkano kaya ang halaga ng repair, nalubog na EV, okay lang kung mari-repair. Ito pa ang problema mga kapatid Meron akong isang customer, no? Nung isang araw lang, ayaw niya lang kasing ipabanggit, bumili siya nung isang EV, nagkaroon ng sira. Wala pang 2 linggo niyang ginagamit, nasira yung EV na to. Medyo sikat to, makikita nyo sa kalsada, no? Sa ating mga kalsada, ang dami nila. Nung EV na to, parang voltage 5 sila. Hanggang ngayon, hindi pa yon naayos at pinahiram na lamang siya ng service unit. Okay mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik niyo po sa aking channel. Tangkilikin niyo po ang Bethel Insurance mga kapatid. Kanina pa po ay nilagay ko na yung number. Hanapin niyo po si Al, siya po ang sasagot sa lahat ng inyong mga tanong para po sa pagkuha nyo ng CTPL Insurance at Comprehensive Insurance para sa inyong mga sasakyan. Lagyan natin ng acts of nature kasi ito na naman, ang mga bagyo parating na naman, baka kayo ay mabaha. Napakarami ng baha dito sa atin sa Pilipinas. Maraming salamat, magandang hapon po sa inyong lahat.